Ito na mga kaibigan ang ating pinaplano. So yung ating imahinasyon ay nagkakatotoo na. Nakita nyo naman pares nang walang makina to. Ito binili ko talaga to para dito. So ito ay good running condition. Pinarehistro ko ito. Tinest drive ko maigi ang transmission. Ang makina pasado siya. So yung body hindi ko na pinansin kasi nga donor car lang talaga ito para dito. So ang plano mga kaibigan dito sa ating Starlet ay lilipat ko yung makina nito 1.6 sa 800cc. So ang first na naging test project ko rito from rear wheel drive na Toyota 4K ginawa nating front wheel drive na Suzuki Alto F8 engine. So okay naman, nagamit natin, nadala ng Baguio, nadala ng La Union. Maganda takbo. Laki ng tinipid sa gasolina. Yung hard starting na pag sa mga decarburador napapatambak na matagal na wala na yun. Tapos yung birit, iba rin yung gear ratio ng front wheel. Talagang maganda. Kahit nakakinta ka, kalmado lang. Kahit anong haba ng T-Flex, kalmado lang siya. So yan yung mga bagay na nagustuhan natin kung bakit pinalitan natin yung karburador ng EFI engine. So ngayon, nabitin na tayo sa power. Kasi yung F8, yung 800cc, talagang maliit lang talaga siya. 3-cylinder lang. So maliit yung body natin, okay lang. Match naman. Sa totoo lang, halos magkasinggaan lang yung Suzuki Alto at itong Starlet. Nasa mga 600 to 750 kilos base sa research. Pero, dahil gusto natin mag-upgrade, itong makina nito gagamitin natin, 1.6. So ito ay mga nasa 1,000 hanggang 1,100 plus kilos. Itong sedan na ito na Corolla Big Body kung tawagin nila. So, AE101. So ito ay GLI, ito yung all power na EFI. Dilipat natin yung makina transmission dito. So imagine, ang dati niyang binubuhat ay 1,100 kilos. Magiging 700 kilos na lang. So yung power to weight ratio ay napakaganda na. Ngayon, ang isa pa natin naisip, kaya posible kaya magkasya. Sa laki ng engine bay nito, yan o, kung makita ninyo, 90. Kita ba, Paps? 90. Diba? Ito, 80. So, ang laki ng tatabasin natin. Mga hanggang dito yan. Kung irarampa natin yan dito, so, ang 90, ito ay estimate pa lang ha, hindi pa to actual na sukat kasi may mga liku-liku pa yung yero. Ayan ang 90. Kaya naman, tatabasin mo na to. Pero yun nga, ang plano rito mga kaibigan, gagawin na natin parang race car, yung tube chassis na. Maghahawak na sa suspension natin ay mga tubo na lang. Wala na tong mga yero. Tatanggalin na yung mga yero na yan. Tube na lang. So tubo-tubo na makapal na, alam mo yun, parang tore. Wala na yan, yung mga yero na yero. Ang hahawak sa engine support, tubo na lang. Sa harap, likod, gilid, tubo na lang. Suspension, parang mga owner type jeep. Eh, ang gagaling ng mga Pinoy mag-assemble, di ba? So, hanap lang tayo ng magaling na latero. Magiging posible yan. Luluwag yan. Pag natanggal na itong mga yero na to. Tsaka ito, sinukat ko rin simula radiator hanggang dito sa rack and pinion. So, medyo malayo din. 50 60 plus. Ayan, mga 62. Sabi mo na 60. So 50, 60. Ganun kalayo yung laki ng space. So ito yung makina puntahan natin. Medyo itong naisip natin kakaiba. Hindi ko alam kung may ibang gumagawa nito mga ganito pero iba kasi yung trip natin. Tara. So ito yung original engine ni Stariray, Toyota 4K. Ganyan yon. Ito nakakabit sa Sprinter. Pero pinalitan natin nito. From rear wheel, ginawa natin front wheel drive. Kasya naman, maluwag pa. Ang problema natin ngayon, from 3-cylinder, gagawin natin 4-cylinder. Kita nyo sa valve cover pa lang, 35. Tansya lang ha.
35, magiging 46. Valve cover pa lang yan. Yung transmission nito, napakaliit. Ito, hanggang dito sa likod. Ang lapad. Kasi automatic. So, iba pa yung manual. Mas konti yung pyesa. Mas maliit ng konti yung manual. Pero gusto ko kasi automatic. So, yun yung isa pa nating ginusto kung ba't natin ito papaltan. Ang hinanap ko talaga, GLI na automatic, hindi manual. So, automatic talaga. So, gagawin natin dito, bukod sa magagaanan na siya sa body, nakita nyo itong compressor, ito bago na to. So, yung liit na compressor na yan, dahil nakita ko ngayon, yung mga modelong sasakyan, maliliit na lang yung compressor, pero ang lalamig. So, tsaka pag in-aircon mo, hindi naramdam masyado sa hatak yung nag-on yung compressor o nadadagdagan ng load yung makina. So, na-try na rin namin yan doon sa isang Starlet namin. Yung ginamit namin doon, parang pang Alto rin yata or Honda Jazz. From 507, lumit yung compressor, pero yung lamig mas maganda. Tsaka mas maganda sa makina. So, gagawin natin, itong maliit na compressor, ipat natin dito. So, gagaan yung load, no? Tapos, ito, Pops, itong power steering pump, mawawala na yan. Kasi naka-EPS na yung aking Starlet. Electric power steering, wala nang hose, wala nang pump, wala nang belt, wala nang tatagas sa power steering habang buhay. So, tuluwag pa yung engine bay natin. So yan, itong makina na to, kaya ito rin yung napili ko, bukod sa mura lang yung bili ko sa buong kotse, reliable to, mga kaibigan. Sa sobrang dami ng Corolla Big Body, hanggang Love Life, ito rin yung makina na gamit. Ang daming pyesa, mura lang ang pyesa, hindi mahirap ayusin. Tsaka maganda rito, kahit maputulan siya ng timing belt, hindi tumutukod yung barbula dun sa piston. Yun yung isang kagandaan ng makina na to. Kahit sa timing belt, hindi ka matatakot. Kahit maputol, palit ka lang ulit ng belt. Okay na agad. So yan yung isa sa mga nagustuhan ko. So compressor, power steering pump, tsaka headers. Palit tayo ng stainless na headers. So sana yung makuha natin yung bend. Mas maiksi pa rito or wag masyadong lalampas kasi yung radiator iniiwasan natin. Kaya papalitin din natin yung compressor para lumayo siya sa radiator. So sana maging kasing level lang nito. Kasi lampas eh. Kasing level lang na alternator, okay na tayo dyan. So yeah. Ang maganda pa rito, yung shifter natin, yun kasi, ito manual to eh. Itong Suzuki. So kailangan, iintindihin mo pa yung alignment ng mga linkage. So ito, cable type na siya. So, isang less na yun sa problem natin. Wala na tayong clutch pedal. So, magiging dalawa na lang yung pedal natin kasi matic, gas and brake na lang. Tapos sa shifter, kahit saan mapatapat, okay lang kasi cable na siya. Ihilahin niya lang itong selector, up and down lang yan. Park, reverse, neutral, drive, low gear, mga ganun. So, mahirap kasi yung mayroon pang, tawag dito, yung sa shifter, yung rod, shifting rod. Kailangan kasi yun, tumutok pa. So, minsan doon nagkakaproblema pag ma-change engine o conversion na ganyan. Lalo yung mga ganyang sobrang kakaiba. Kasi yung naiisip natin, out of this world halos eh. Isa pang maganda, so ito yung tambucho ng GLI. Kita niyo yan, liit lang yan, di ba? So parang ano to, nasa 1.5 inch. Tansya lang ha. Tingnan niyo yung exhaust ng Starlet natin. So na-upgrade ko na to, nung Suzuki Alto pa yung makina. Kaya mas malaki. Ayan o. Mas malaki. Tapos stainless yan. Simula dito hanggang dulo. Full stainless na yan. Naka full exhaust na to. So hindi na rin tayo bibili ng tambucho. Mas naka-upgrade na tayo. So mas makakahinga ng maluwag yung ating 4AFE na makina. From headers, full exhaust tayo. Stainless na. So syempre, ang isa ko pa inisip dyan yung braking. Lalakas yung makina mo. Paano yung preno mo? Ang liit. So eto na. Yun yung isa pang challenge. Kailangan makuha ko yung preno nito. Kailangan makuha ko yung preno niyan na mas malaki. Ikakabit dito. Pati yung lower arm. Kasi yung Alto, maliit lang yung lower arm.
Pag kinasahan natin ng malakas na makina, baka hindi kaya kayanin. Marami to mga kaibigan. Hindi biro tong project na to. So sana subaybayan ninyo to mga kaibigan, kasi pag nakakasabay nyo ulit to sa kalsada, ibig sabihin lang nun, yun na yung makina niya. Hindi na yung 800. Kaya sigurado mag-e-enjoy tayo rito. At ang goal, madala ulit sa norte para malaman kung ano yung mga piyesang kailangan pa i-upgrade or okay na. Basically, kagaya ng ginawa ko rito, bumili ako ng isang buong high ace na super custom. Nilipat ang engine, transmission at differential. Pati wiring, gauge, lahat nilipat. Ganon din to. Engine, transmission, suspension, lilipat natin dito. So from 1981 magiging 1990s. Mas marami tayong pyesa makukuha. Ito kasi big body, marami pa itong parts. Makakabili pa tayong mga bagong rotor. Ito medyo mahirap na. Although ngayon, naka 2010 ito, Suzuki Alto. Madali. Puro bago na yung mga pangilalim nito eh. Kaya lang, kailangan natin mag-upgrade ulit. Mas malakas. Mas malakas na preno. Kasi nga, lalakas yung makina natin. Yan lang, mga kaibigan. Pati suspension, lipat natin yung shock. Kasi baka lumuhod eh. Maliit yung shock ng Alto. Mahaba-haba to. So kita-kits sa susunod na video mga kaibigan. Si Doc Chris ng Easy Works Garage. Sharing. Bye!